Interesadong mag-invest sa Pilipinas ang ilang business leaders na nakaharap ng Pangulo sa isang pulong sa Saudi Arabia. Muli ring ibinida ng Pangulo sa nasabing pulong ang Maharlika Investment Fund. Live mula sa Saudi Arabia, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, good morning. Ano pa ang mga natalakay sa pulong ng Pangulo sa business leaders? Good morning, Jess, Gretchen. Sinelyuhan ang tinatayang nasa $120 million na halaga ng mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia sa ginawang roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang mga Saudi business leaders. Pagdating pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito, nakipagpulong na kaagad siya sa mga negosyante sa Kingdom of Saudi Arabia. Magiging malaking bahagi kasi ng investments mula sa mga negosyante ay ang paglikha ng nasa 15,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sinamantala ng Pangulo ang pagkakataong ito para ipagmalaki ang mga Pilipino dito sa KSA. Pinakamarami kasi ang overseas Filipino workers dito na nasa halos 1 milyon. Ibinida rin ni PBBM na nasa pinakamabilis na growth rate ang ating ekonomiya mula noong 1976 kung saan umabot pa nga sa 7.6% noong nakaraang taon. May nagpahayag naman ng interes na mag-invest ng long-term sa Pilipinas gaya na lamang ng kumpanyang Saudi Aramco. At gaya ng kanyang sinabi bago umalis ng Pilipinas, ibinida rin ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos pati ng ilang prospective investors sa ginawang roundtable meeting. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements. And if we're lucky, inshallah, we will have one day an Aramco gas station or Aramco lubricants being sold directly to consumers in the Philippines. Jess, Gretchen, ngayong araw magsisimula ang gagawing kauna-unahang ASEAN GCC na magsisimula alas 9 ng umaga dito sa Saudi Arabia at alas 2 naman ng hapon yan dyan sa Pilipinas. Iba't ibang major geopolitical issues sa ekonomiya, seguridad, maging usapin sa langis at concerns ng mga overseas workers ang ilan sa mga inaasang pag-uusapan ng iba't ibang mga bansa na kabilang o bahagi nga ng dalawang rehiyon. Kasama rin sa inaabangan ay ang pakikipagkita ni PBBM sa Filipino community dito sa Saudi Arabia bago siya tumulak pabalik dyan sa Pilipinas. Jess at Gretchen. Mon, sa kabila ng gera na nangyayari sa Israel at Hamas, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Alam natin na Saudi ang isa sa mga big players sa Middle East. Meron bang tatalakayin tungkol doon? At kamusta yung peace situation sa Saudi Arabia? In terms of security and peace, maayos, normal at talagang mahigpit ang ginagawang pagbabantay at seguridad dito sa Saudi Arabia. The fact na nandito nga kasi ang iba't ibang mga state leaders mula sa mga bansang kabilang dito nga sa ASEAN at saka sa GCC. At isa sa mga posibleng talakayin din sa gagawing ASEAN GCC Summit ay ito ngang usapin sa nangyayaring gulo o giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gretchen. Alright, Mon, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan at babalitaan natin ano pa mangyayari tungkol sa Pangulo. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.